Emperata para sa COVID-2019. Ama naming mapagmahal, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin kami ay ipag-adya mo sa sakit na dulot ng COVID-2019 na kumitil ng maraming buhay at patuloy na kumakalat sa iba't ibang bayan at bansa. Hinihiling namin ang iyong yaya sa lahat ng mga nag-aaral ng uri at pinagmula ng salot na ito. Patnubayan mo ang lahat ng dalubhasa sa medisina na tumutulong sa mga may sakit upang sila ay mapuno ng matibay na pagmamalasakit at pagdamay. Ipinapanalangin namin ang mga pamahalaan na naghahanap ng lunas at kagalingan para sa mga pinahihirapan ng sakit dulot ng salot na ito. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng nagdurusa dahil sa sakit na ito. Pagalingin mo sila at bigyan ng mabuting kalusugan. Pukawin mo ang aming kalooban upang maging handa kaming tulungan ang mga may sakit at nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, mapag-ampon sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Ngayon, inyo mapakinggan ang programang Walang Personalang Trabaho Lang Anytime, Anywhere, Worldwide. Basta't may internet, pwede kang tumutok saan mang dako. May napapanahong mga balita, buhat sa lokal, nasyonal at international. Bibigyan din ang mga pagbati mula sa inyong mga sa buhay sa inyong dagat. Sapagkat ang palatungtunang ito ay para din sa mga kababayang OW. Ito na ang inyong pagkakataon. Klamo, subong, isyo at mga balita na mula pa sa ibang bansa. Madali na may papaabot sa bawat Pilipino. Pwede rin uliting panoorin sa YouTube. I-type lang ang Radyo ng Masa, Entertainment Net Radio. Walang personal na trabaho lang. Online Net Radio. Kasama ang kakampi nyo sa radyo, veteranong broadcaster Ronald Mula. Ngayon, de lo que has hecho con tu vida. Mataste la esperanza que contigo yo tenía. Suspiraba cada vez que me decías que tus ojos eran míos y que tu vida era la mía. Reconocía que eras toda una mujer. Qué tonto fui al pensar que nunca te iba a perder. Creía que lo tenía todo a mi modo. Pensaba compartir contigo, ya ni modo. Nunca desconfié de ti, así. Tampoco esperaba que me fueras a mentir. Aunque fuiste todo para mí, sabía que todo acabaría en el tiempo de tu partida. Manejando loco, borracho por tu ausencia. Nublado el pensamiento porque tú ya no eras mía. So de hoy en adelante de nadie puedo confiar. Es fuerte el corazón pero es difícil olvidar. Okay, isang mapagpalang hapon ho sa aming mga giliw na tagapakinig mula Luzon, Visayas at Mindanao. Acabaron los problemas y a mi Araw ho ng Huwebes. eras la única mujer que yo he querido. Ikalabing siyam ng Marso 2020. Una mujer quisiera de un hombre. Buscaba cómo y por dónde darte Ang inyo hong lingkod, y a tu kagapay niyo po sa serbisyo publiko ay kasapi ho ng KBP o ang kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. todavía en mi cara me dijiste Nag-aanyaya. único que tú querías y en mi espalda te reías. Lo sé, fue mi misma culpa. Samahan niyo po ako sa loob ho ng isang oras na balitaktakan. Lo posible por nosotros, pero a la misma vez At siyempre kuro-kuro. con otros, ¿no crees? Siyempre, dito lang ho sa palatuntunang walang personalan, trabaho lang. Siyempre, dito lang ho sa himpilan ng radyo ng masa. Entertainment Net Radio.
Worldwide po tayong mapapanood at mapapakinggan. Kaya doon sa aking mga FB friends, mga chatmate, Nunca más me podrán, maaari na ho kayo magkomento sa aking Facebook account nunca más pensaré en ti. at sa Facebook page ng Radyo ng Masa Nunca más, Entertainment Nate Radio. nunca más volveré a sufrir. Nunca más. At doon naman ho sa may mga reaksyon, suwestyon, sumbong at panawagan. No te puedo culpar porque Abay, wag ho kayo magatubiling tumawag at mag-text sa aming text line numbers a mí sí me dolería. Viviré con mi derrota. na nasa baba ho ng aming TV screen. Ya que todo se ha calmado, mirándolo bien, si pudiste. Maari nyo rin ako tawagan at i-text sa aking mobile numbers Deja de pensarlo mucho, nos acabamos. 0939-717-7977 Ver que te dejé, de experiencia yo lo sé. at 0936-8625001. Mga textmate, Salimos de camino, no debes text na ho kayo. piénsalo así, te voy a dedicar. Ang dami ho natin balita. Sinasabi hong airborne ha, na talaga ng WHO ha. Ito hong salot na coronavirus disease Siempre fui, por eso na tumatagal daw ho ito ng halos 8 hanggang 9 na oras. no quiero es Grabe ha. Kaya pala yung iba ha, kahit walang history ho ng travel, ng kanilang pagbabiyahe, abay walang kawala. Dahil nga ho sa airborne nga raw ha. Ayun ho yan sa WHO ha, o yung World Health Organization. Grabe, may mga impormasyon ho tayong mga nakalap ho ha. May mga nagpaabot ho sa atin ng mga text message, nagpaabot ho ng mga mensahe sa pamamagitan ng aking FB Messenger. Sinasabi may ilan daw ho nga mga barangay chairman ha. Partikular na raw ho dyan sa Mindoro. aunque tú no puedas ver, yo te espero. Abay, ginagawa pa raw hong parapol ha, yung mga ayudang ibibigay sa kanilang mga nasasakupang barangay sus Mariosep. Gaano kaya ito katotoo ha? Por eso es Ito ho'y ating kumpirmahin ha, sa ating mga kasama dyan sa Hanap Buhay, quiero estar kung may katotohanan nga ito o wala, o isang uri ho ng fake news ha. De la esperanza que contigo yo tenía. Hindi ho biro itong ganito ha. Krisis na ho yung bansa ho natin. Tu vida era la mía. Abay, magagawa pa ho ng mga palabunutan ha, para ho sa kanilang mga kabarangay, sa kanilang kababayan, sus Mariosep. Todo a mi modo. Pensaba Kung sino man hong tinamaan na magaling na yan, ha? Kung sino man hong kapitan na yan, naggumagawa ng kabulastugan, abay meron ho kayong pananagutan ha. Siyempre sa tanggapan ho ng DILG at sa Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay, tuloy-tuloy lang ho tayo. Oraso natin, ganap na hong alas 2:10 ng nagmamadaling hapon. aunque tú no puedas Antabayanan po natin ang report natin mga reporters na nasa labas ho ng himpilan, dime, nangangalap ho ng kanilang balita. At meron hong panawagan ng Presidential Communication Commission ha, operation sa Office of PCOO ha. estar sin ti. Mabay pagkabigkas ko. Presidential Commission ¿qué ha, has hecho con tu vida? Operations Office ha, na pinamumunuan ho ni Sekretarya Martina Andanar. Es que me decías Sa mga kapatid ho natin sa Hanap Buhay ha, na mas pinalawig pa ho ha, ng hanggang Marso ha, meron pa ho kayong dalawang te iba a perder. pinalawig po na hanggang Marso 21 ha, yung pag-issue ho ng accreditation ha, bilang pass ID ho ha, sa mga journalist ha, sa buong bansa. Meron pa ho kayong 2 araw para ho mag-apply ho ng inyong mga Borracho. Nublado el pensamiento. sarili ha. Oo, yung inyong mga sarili ha, Te de nadie puedo para ho kayo mabigyan ho ng akreditasyon ha, Aunque tú no puedas ng palasyo ho ng Malacanang ha, esperaré. para ho naman makaپag-cover ho kayo ha, sa labas ha, Recordar, ng soy culpable, ibang por eso estoy lugar ha. Oo ha. dame otra oportunidad. Kaysa naman ho kasi may ultimatum din ho ang palasyo ng Malacanang sa mga media ha.
y a mi vida le cambiaron los temas. Eras la única. Na walang accreditation o pass ID ha, na nagbumula ho yan sa Interagency Task Force ha, Buscaba cómo y por dónde. na pinamumunuan ng Kabineta Sekretarya Carlo Nograles No dejarme solo, hiciste lo que at hiciste. PCUO ha, Sekretarya Martin Andanar. Yung mga walang hong ID ng Yo era. International Free Center ha, En mi espalda te reías, lo sé. Fue mi misma culpa que yo tuve. abay manatili na raw lang daw ho kayo ha sa inyong mga tahanan ha. Pero a la misma vez te estuviera compartiendo. Kaya yung mga dala-dala ninyong mga ID ha, Yo te esperaré. abay hanggang ano na lang ho yan ha, hanggang Marso 20 ha. Siempre recordaré. O dahil sa 21 may mga may mga inisyo na ha, yung mga unang batch yata ha. Sa pagkakaalam ko na na-release na ha yung mga unang batch ng mga nag-apply ha ng kanilang mga accreditation ha. Volveré a soñar. Diyan sa PCUO ha Me podrán. o International Press Center ha. Nunca más pensaré en ti. Nunca más. Ay, meron ba ho kayong meron ba ho kayong 2 araw ha para ho makapag-apply ha. Apply na ho kayo ha. Mahirap po yung sa bahay lamang ho tayo. Con nosotros. Tayo naman ho kaagapay din ho ha Puedo na culpar. mga nagsiservisyo ha, kahit wala ho tayong sweldo ha, Tampoco te importó. talagang naglilingkod ho tayo para sa bayan. Ahora vete por tu lado. Hoy quieres regresar ya. Mga reporters, standby muna. Mirándolo bien, si pudiste. Ang dami ho nating balita. Encuentras sola por trabajo. Pero bago ho yan, siyempre ha, Deja de pensarlo mucho. shout out ko muna itong aking mga viewers ha, na nakamonitor ho ngayon ha, ngayong hapon ha. De experiencia. Yung mga taga-Apari at Cagayan ha, kung saan nagdeklara na ho yung kanilang gobernador ho diyan ha, ng state of calamity ha. Triste. Piensa. Alam mo, speaking of calamity ha, panahon na siguro ha para ho reviewin naman itong mga calamity pan ha ng bawat LGUs. Oo. Sé bien que te lastimé. Eso siempre recordaré. Soy Dahil may mga reports ha, may mga sumbong din tayo natanggap ha. Kahapon habang nagpo-program tayo, hanggang sa natapos yung ating programa, marami daw mga LGUs, marami daw mga kupitan ha. Hindi daw ho ha. Ang nangyayari daw parang COVID-19 Hindi daw COVID-19 ha. COVID-19 ha. Ewan ko ba sa gobyerno rin natin ha? Ewan ko ba sa Palasyo ng Malacanang, bakit nga ba ipinasa ha? Itong mabigat na responsibilidad ha? no puedas ver. Dahil sa ganang akin may mga ilang barangay sa probinsya ha, Eso siempre recordaré. na mga lugbok ho yung ika nga Por eso es walang-wala ha. Walang-wala ha. dame otra oportunidad. As in WW ha. Walang-wala ha. Duda de lo que hace. Walang pagkukunan para ho ibigay yung ayuda sa kanilang mga nasasakupang barangay. Es que me decías que tus ojos eran. Ay nako. Era la Bakit nga ba ipinasa ng Palasyo ng Malacanang? Tú fui al pensar que nunca te iba. Mas mainam yata kung nagdeklara na ho kayo ng total lockdown. Para naman ho pang sa ganon, De ti. Así. kayo na ho ang sumagot. Ha? Ay meron na ho may 4 na araw na ho ha. Mula ho nang ideklara ha ng Pangulong Duterte itong enhanced community quarantine. Nublado. Hanggang ngayon nga ho ha. Wala pa akong namataan ha kahit dito ho sa nasasakupan kung saan ho itong radyo ng masa. Wala pa ho akong namataan ha. Yo te esperaré. Ni barangay chairman, Que te lastimé. ni mayor ha, na nag-iikot ha, nagbahay-bahay para mamigay ho ng ayuda ha sa kanilang mga nasasakupan ha. Mas mainam pa yata yung yung halalan, yung kasagsagan ho ng eleksyon. Los problemas y a mi vida le cambiaron los temas. Abahay, kahit tulog ho kayo, kakatukin ho kayo, para lang ho kayo kamayan. Tenías todo lo que un Sus Mariosip, oo. hombre buscaba cómo y por Ay nako. darte lo que tú siempre quisieras y a tu modo y te valió dejarme solo Ay nako. y a cualquiera que quisiste y todavía Magaling lang ho kayo ha. Tandaan nyo ho yan ha, mga botante ha. que tú querías y Tandaan nyo ho yung inyong mga barangay chairman ha, yung inyong mga mayors ha, yung inyong mga gobernador ha, he hecho lo posible por nosotros, pero a la misma na vez mga magagaling lamang ho tuwing halalan ha. Kung magbahay-bahay ho yan, kahit ho nasa tuktok ho kayo ng bundok ha, talagang aakyatin ho kayo para ho kayo kamayan. Recordaré.
Pero ngayong krisis, kung kailan kailangan ho, lalong-lalo na ho yung mga talagang hika ho sa buhay, yung mga no work, no pay na mga kababayan natin. Volverás. Yan ho ang kawawa ho ngayon. Hindi ho mamamatay ho yan sa COVID-19, kundi mamamatay ho yan sa gutom. Pensaré en ti, nunca más Ay nako, soñar, mga reporters, standby muna. dañar, Shout out ko ho muna yung mga tagalungsod ng Davao. nunca más pensaré. Medyo hirap na rin daw ho sila diyan Vivirá siempre en ti. Wala pa rin daw ho ano ba naman ito? Que esto nunca duraría. Pangulong Digong. Porque a mí sí me dolería. Mukhang may mga hindi pa rin ho tumatalima. Hoy quieres O regresar. sabagay, kanina nabanggit ko nga, may mga barangay na talagang lugmok ho sa hirap. Por trampos. Ang mga mayayaman lang naman na barangay, mga barangay chairman ng mga mayayaman, yung nandito sa National Capital Region, dito sa NCR, dito sa Metro Manila. Ang yayaman, mga milyonaryo ho ang mga barangay chairman ho dito. Pero yung mga nasa probinsya naman sana, Estar triste. Pangulong Duterte, Dedicar esta canción a ti. abay dapat ipinasa mo sa mga congressman yat at mga gobernador at sa mga mayor, wag naman sa mga barangay chairman. Eso siempre Pwede ho siguro dito sa NCR. Oo, dahil ang yayaman ho ng mga kapitan ho dito, mga nakamontero. Ay nako, oportunidad. No quiero Sus Mariosip, oo. Shout out ko ho muna yung mga taga Negros sa Oriental ganon din ho yung mga taga Misamis Oriental na nakamonitor ho ngayon, lalong-lalo na ho yung mga taga Bulacan may mga nagbibigay ho sa atin ng impormasyon te esperaré. kaninang umaga sabi ho nila sa atin na idol Siempre recordaré. dito sa Oriental Mindoro Hablé siempre. meron nang namatay pero hindi pa raw kumpirmado kung ito ay namatay sa COVID-19. No tengo ninguna duda de lo que has hecho con tu vida. Mataste la Pero ayon naman sa mga cada vez. ilang mga nagpaabot ng katulad din ho daw ng mga namatay dito ho sa coronavirus disease. Yung sanhin din ho ng pagkamatay ng isa raw hong ginang ho diyan sa Oriental Mindoro. Diyan sa bahagi ng Calapan Mentir, aunque sa Calapan City sabía que todo acabaría en el saan namatay raw ho yun loco. Borra Katulad din ho ng ika nga doon sa mga namatay doon sa mga nasawi que puedo confiar. dito sa COVID-19 Difícil olvidar. Ang matindi ho diyan hanggang ngayon ho talagang nanindigan pa rin ho ang lalawigan, Siempre recordaré. lalong-lalo na ho yung punong lalawigan Por eso Governor Bones Dolor na COVID free pa rin ang lalawigan. Desde el día que tú te fuiste, se me acabaron los problemas y a mi vida le cambió. Shout out ko ho muna siyempre La única mujer que yung aking mga viewers yung aking mga listener dyan sa Ligaspit, Camarines dyan sa Bicol Region estaba como y por na dónde nakamonitor ho ngayong hapon quieras. Y a tu maya-maya ho babasahin ho natin isa-isa yung ating mga viewers na nakamonitor ho ngayon quiera que quisiste. pati ho yung kanilang mga komento mga reporters, standby muna Lo único que tú querías y en mi espalda te reías. Lo sé, fue mi misma culpa que yo tuve. Por Grabe ang taas na ng bilang pero a la ang misma taas na ng bilang ng mga may kaso at yung mga nasawi ho rito sa coronavirus disease. Ayon nga sa WHO airborne ho talaga itong kahit wala ho kayong history ng travel abay nagkaka-coronavirus disease. Bakit kanyo? Ano nga daw airborne kung saan nananatili ho ito sa higit 8 hanggang 9 na oras. soñar, nunca más. Grabe, kaya mas mainam ho siguro bukod doon na nasa loob kayo ng inyong mga tahanan, Pensaré en ti. abay isara niyo ho yung inyong mga ika nga mga bintana. Di bali na ho nga ika nga Nunca más volveré a malinsangan, mahalaga, ligtas. Oo. lo que hiciste con nosotros. Grabe ang dami kong na-encounter sa social media. Que siempre fue Grabe ang mga komento sari-sari esto nunca duraría. Ay nako. No importó que a mí sí me dolería. Viviré con mi derrota. Ahora vete por tu lado. Hoy quieres Bigyan ho muna natin ng daan itong mensahe Pudiste ser mi esposa. ng pinuno ho ng integrity, monitoring Vamos.
Enforcement Group o IMIG ha, dyan sa Campo Crame ha. Kahit abala ho yung ating mga kapulisan sa checkpoint ha. De tu destino y nos partimos de Abay, patuloy pa rin hong pinairal siyempre ha. Piénsalo así, Doon sa mga abusado ha. At doon sa mga illegalista na gumagawa ho ng illegal. Abay, meron hong mensahe ho sa inyo ha. Ang tanggapan ho ng IMIG o ito ho yung Integrity Monitoring Enforcement Group ha, na pinamumunuan ho ha ni Police Colonel Ronald Lee. Narito ho, panoorin ho natin, pakinggan ho natin yung kanyang maikling mensahe. Ang Integrity Monitoring and Enforcement Group ay nakikisa at sumusuporta sa direktiba ng aming hepe ng pambansang pulisya, General Archie Francisco Gamboa, ang no-take policy sa lahat ng uri ng tiwaling gawain. Hinihikayat namin ang publiko na i-report ang anumang sangkot sa katiwalian ng mga miyembro ng pulisya na kanilang nalalaman, tulad ng pagsusugal, sabong, panunuhol, illegal na droga, prostitusyon at iba pang maling gawain sa aming tanggapan o sa mga numerong 0998-970-2286 at 0995-795-2569. Patuloy po naming gagampanan ang aming tungkulin upang linisin ang aming hanay para mapanatili ang integridad at moral ng pambansang pulisya. la esperanza que contigo yo tenía, suspiraba cada vez que me decías que tus ojos eran míos y que tu vida era la Okay, ayan ho ang mensahe ha toda una mujer. ng direktor Creía que lo tenía todo. ng IMIG o Integrity Monitoring Enforcement Group ha, dyan sa Campo Crame ha, na pinamumunuan siyempre ng aking tukayo ha, na si Police Colonel Sabía Ronald Lee ha. en el tiempo de tu partida manejando loco, borracho. Basa-basa ho muna tayo ng ating mga viewers na nakamonitor ho ngayon ha, mga reporters, standby muna ha. Antabayanan din ho natin yung report natin kasama si Johnny Pabun ha, kung saan yung mayor daw ho ng Las Piñas ha. Abay, hindi raw ho iniisip ang social distancing. Bakit kaya ha? Antabayanan natin yan ha. Oo ha. Ihatid ho sa atin yan maya-maya. Ang ating kasama si Johnny Pavon, ang hoso ng Kamao ha. Aksyon at Kamao ng taong bayan ha. Se me acabaron Meron hong programa ho dito tuwing araw ho yan ng Lunes ha. temas, eras la única Mga reporters, standby muna ha. y por tus Ingat-ingat din ho kayo sa pagkalap ng balita. Baka iba na ho yung makalap ho ninyo. Airborne daw ho yung COVID-19 ha. y a tu modo y te valió dejarme solo y Okay, basa-basa ho muna tayo ng ating mga viewers ha. Ang dami na ho kasi mga nakamonitor ha. cara me dijiste que yo era el único que tú querías y en mi espalda te reías, lo sé, fue mi misma culpa que yo tuve por andar muy en mi nube. Hubiera hecho lo posible por nosotros, pero a la misma vez te estuviera compartiéndote con otros, ¿no crees? Aunque tú no puedas ver, yo te esperaré. Ayan, nakamonitor po ngayong hapon sa atin ha. Eso siempre recordaré. Soy culpable. Si Ugnayan Sandigan ha. Sino kaya ito ha? Dame otro. Sabi niya, watching from online news worldwide. Si Mitch pala. Oo ha. Oo, si Mitch pala ito. Oo. Nunca más. Ingat-ingat ka dyan, Mitch ha. Alam mo naman, maraming Chinese dyan sa area mo ha. Pensaré en ti. Parang ano na yan, parang Chinatown na yan, yung lugar kung saan ka ngayon ha. Volveré a sufrir. Nunca más pensaré. Ayan, si Chale M. Tupas ha, na nakamonitor din ho ngayong hapon. Que siempre fuiste así. Bien sabías que esto nunca duraría. Tampoco Ganon din ho si Smith Lopez. Ayan ha, sabi ho niya sa atin, magandang hapon po idol ha. mirándolo bien. Dito sa amin ha, sa Pasong Tamo ha, free COVID Ya deja de pensar. naman. Salamat sa Panginoon. Abay, mas mabuti kung ganon. Mas maganda ho wala nang dapat papasukin dyan sa inyong lugar ha. Abisuhan dapat ng barangay chairman Tu ha. destino y nos Yung kanyang mga tanod ha, yung kanyang mga opisyal ha. Na hanggat maaari wag nang papasukin nang hindi mga taga-barangay Pasong Tamo. Speaking nga pala o Pasong Tamo ha, may report sa akin kahapon diyan ha. Meron nga nagbigay sa akin ng reports diyan ha, kung saan talamak daw ho yung operasyon ng Tupada.
Kung saan ang nagpapatakbo raw ho diyan na isang presidente, ha? Na nagngangalang Jose, ha? Oo, paano ho yung social distancing kung ganyan, ha? Mayor Joy Belmonte, kung kayo nanonood, nakikinig, ha? Dyan daw sa Pasong Tamo, ha? Sako po yan na QCPD Station 3, ha? Abay, talamak daw ho diyan. Yung sabong o yung tupada, sus Mario Josep. Tengo ninguna duda de lo que has hecho con tu vida. Nakalibutan ko nga pala itong ipaabot, ha? Kaya Police Colonel Ronald Lee, ha? Di bali mamaya, ha? Buti na lang at nabanggit itong Pasong Tamo. Naalala ko tuloy itong lugar na to, ha? Tinalakay ko ito kahapon, eh. Que lo tenía todo a mi modo. Mamaya paparating ko ito, ha? Medyo nakalimutan ko, ha? Doon sa nagbigay ng impormasyon, ha? Ipagpaumanhin mo, ha? Hindi ko na parating kahapon ito kay Colonel Ronald Lee, ha? Mamaya, ha? Paparating ko to. Borracho por tu ausencia, nublado el pensamiento porque tú ya no eras mía. So de hoy en adelante de nadie puedo confiar. Es fuerte el corazón, pero es difícil olvidar. Ayan, nakamonitor din ho sa atin ngayong hapon si Bong Melas Quito. Ayan. Saan kaya ngayon si Bong? Nasa Mindoro? Nasa Victoria? O dito sa Las Piñas? Ganon din si Beth Sarinas, ha? Ayan, nakamonitor din ho sa atin, ha? Magandang hapon sa iyo, Ma'am Beth, ha? Mi vida le cambiaron los temas. Eras la única mujer que yo... Ganon din si Dimapilis Nelson, Asinas, oh? Si Asinas Nelson, no? Buscaba Magandang hapon sa iyo, ha? Bro, lo que ha? tú siempre quisieras. Kamusta si Sol, ha? Y te valió dejarme solo. Hiciste lo que hiciste y a cualquiera que quisiste. Y todavía en mi cara me dijiste que yo era el único que tú querías. Ito, nakamonitor din ho sa atin yung Pampanga Pangasinan Police Provincial Office, ha? Yung Police Community Relation, ha? O dyan sa Asingan, ha? O dyan sa Asingan Police Station, ha? Nakamonitor ho sa atin ngayong hapon, ha? Yung mga taga Pangasinan, ha? Pagkakalam ko, nagbaba na rin ang order ang gobernador ho dyan, si Espino. Oo, ha? Por eso estoy aquí. Marami na rin may kaso ho diyan na COVID-19. Quiero estar sin May ilang lugar ho dyan, nagdeklara na rin ng state of calamity. Nunca más me podrán dañar. Kaya nakamonitor din ho sa atin ngayong hapon, ha? Si Lowe Angeles, ha? O dyan to sa lalawigan ng Bulacan, ha? Isa rin ho ito sa kabaro natin sa industriya ng media. O speaking of media, ha? Yung mga wala pa hong pass ID, ha? Mula ho yan sa tanggapan ho ng Palasyo ng Malacanang, ha? Police. ¿Quién sabías que esto Presidential Communication Operations Office, ha? y me dolería? Viviré con mi Sa ilalim ho yan ng Palasyo ng Malacanang na pinamumunuan ho ni Secretary Martin Andanar, ha? Yung mga wala pa hong pass ID, abay kumuha na ho kayo, ha? pensarlo mucho nos acabamos. Dahil mas pinalawig pa ho nila yung pagbibigay ng ika nga importansya, ha? Sa lahat ng journalist sa buong bansa. Escogiste tu destino. Yung sa amin, ewan ko kung kailan, ha? Yung unang batch na-release na, ha? Nakita ko, ha? Nakita ko yung pag-release sa unang batch. Baka pangalawa kami, ha? O baka nakasama kami doon sa unang batch. Kasi Monday pa lang talagang nagsumiti na kami, ha? Ng aming requirements. Por eso estoy Yung aming mga pictures, ha? Alinsunod na rin sa requirements na hinihiling o hinihingi, ha? Ng International Press Center, ha? At ito naman ay nasa ilalim ho ng Office of the President, ha? Diyan sa Palasyo ho ng Malacanang. Okay, tuloy-tuloy lang ho tayo. Antabayanan ho natin ang report ng ating mga reporters na nasa labas ho ng himpilan para ho mangalap ho ng balita. So, tuloy-tuloy lang ho tayo. Oras ho natin ganap na hong alas 2 ng alas 2:30 na nga nagmamadaling hapon. Wag ho kayo maglilipat, ha. Doon ho sabay mga reaksyon, suweston, sumbong at panawagan. Ambay, wag ho kayo magkatubiling tumawag at mag-text, ha. Sa aming text line numbers, ha, na nasa baba ho ng aming TV screen, ha. Wag ho kayo maglilipat dahil ang dami ho nating balita. Unang-una na ho, ha. siempre fui. Por eso estoy aquí.
unang-una na ho itong ekonomiya raw ho ng bansa, ha. Inasahang babagal daw ho yan ang paglago, ha. Talaga naman. Lalo na ngayon, krisis, ha. At marami na rin ho mga kababayan natin ang ika nga nalagay na ho sa alanganin, ha. Dahil ho sa gutom. Ay nako. At Interagency Task Force hindi tinanggap ang pakiusap ho, ha, ni Pasig Mayor Bico, ha, sa Trike Transpo. Bawal nga yan, oo. Abay, ang kukulit nyo naman eh, ha. Pag sinabi ho ng gobyerno bawal ho yan, ha. Hanggat maaari malinis yung lansangan, walang mga gumagala. Kung meron magagala, yung mga bibili lamang ng ano, ha. Dahil marami na ho ang ika ngayon nagsara, ha. Yung mga pamilihan yata, ha? Yung mga palengke lang yata, sa pagkakalam kong bukas. Pero paubos na ho, paubos, ha? Yung supply ho nila, abay minsan naharang pa, nadidili, ha? Nagiging ika nga bilasa, ha? Yung dating sariwa, ha? Kapag pagdating na ho sa checkpoint, dapat hindi na ho inaharang yung mga ganon, ha? Kapag may order dyan ng palasyo ng Malacanang. Kapag mga ika nga, mga supply, ha? Na galing ho sa iba't ibang lugar, ha? Iba't ibang probinsya. Ay, wag na hong higpitan, ha. Samantala ho, PNP nagdeklara na rin ho ng suspension, ha. Sa kanila hong offensive police operation, ha, sa mga rebuilding NPA. Samantala NDF, ha, hindi makikiisa, ha, sa idiniklarang unilateral ceasefire ng gobyerno. Grabe, no? Sa kabila ho ng krisis, imbis na makiisa, parang ayaw ho nila. Samantala, walang clear basis daw ho, ha. Itong idiniklarang tigil putukan ni Pangulong Duterte. Ayon ho yan, kaya founding chair CPP-NPA, ha, Joma Sison. Samantala, Interagency Task Force, hinimok po ang publiko na isumbong ang lahat ng mga nananamantala, ha, sa gitna pa rin ng krisis sa bansa. May mga good news din naman tayo, ha, kung saan ito hong extension ho ng paghain ho ng ITR, ha, o income tax return, ha. Abay, kinumpirma ho yan ng Bureau of Internal Revenue, ha. At lalaking nagyabang na hindi raw ho siya tinatablan ng coronavirus disease, inaristo. Samantala, 475 nasawi ho sa Italy, ha. Dahil pa rin ho yan sa COVID. Sa loob lang daw ho yan ng magdamag, ganun karami. At calamity fund sa ilalim ho ng 2021 Internal Revenue Allotment, abay pinagagamit ho yan, ha, sa gobyerno, ni Congressman Alfred Vargas, ng Quezon City. Samantala, Congressman Alfred Vargas nanawagan ho sa mga school administrator na samantalahin daw ho ang pag-disinfect, ha, sa mga paaralan. Abay, tama ho ito. At BDO nagbigay ho ng 2 months, ha, na extension, ha, sa pagbabayad ho ng loan at credit card ng kanilang mga kliyente. Abay, maganda ito. Good news ito para sa mga kliyente ho ng BDO. At ito hong mga namatay ho sa coronavirus disease, halos 9,000 na. Mahigit 84,000 nakarecover. At ito hong issue ho sa coronavirus disease, abay, sinamantala ng mga negosyante sa palengke daw ho ng Kogyo, ha, dyan ho sa Antipolo, Rizal. Ano ba naman ito, ha, Governor Inares?
At ito ho mga tricycle driver at pedicab, abay bibigyan ho ng 2 kilong bigas. Ayon ho yan ha. Sa alkalde ho ng Cainta Rizal, abay mas mainam ito ha. Samantala Marawi, Lanao del Sur, abay isinailalim na rin ho ha. Nasa lockdown dahil pa rin ho yan sa banta ho ng salot na coronavirus disease. Tuloy-tuloy lang ho tayo. Basa-basa ho muna tayo ng ating mga viewers na nakamonitor ho ngayon. Dame otra oportunidad, no quiero estar sin ti. No tengo Ayan, nakamonitor ho sa atin ngayon si Johnny Pabon ha. Ang hoso ng Spy ng Bayan. suspirar. Ang hoso ng Aksyon at Kamao ha. Ng Taong Bayan ha. Era la mía. Na si Johnny Da Selva Pabon ha. Fui al pensar. Meron no siyang report ha. Tabayanan ho natin yung kanyang report kung saan Las Piñas ha. Pensaba Yung ko- Las Piñas mayor daw ho. Nunca desconfié. Abay, hindi raw ho inisip ang social distancing. Bakit kaya ha? Ang tabayanan natin ang report na yan ha. Acabaría en el Ni Johnny Pabon. dejando loco. Borra- Ayan, nakamonitor na rin ho sa atin ngayong hapon ha. Si Mel Centino ha. Diyan sa Bulacan. Es fuerte el corazón, pero Ganon din ho si Mike Apple ha. Magandang hapon ho sa inyo. Ingat-ingat ho kayo ha. Esperaré. Dahil grabe na ho, tumataas na ho ang bilang ha, ng mga may kaso ho ng coronavirus disease. Soy culpable, Ganon na ho kataas. por eso estoy aquí. Dame otra oportunidad, no quiero. Samantala ho, Interagency Task Force ha, mas pinalawig ho yan ang deadline ha, sa mga media practitioner ha, para ho makakuha ho ng PCOO ID ha. Samantala ho, pinalawig na ho ng Interagency Task Force ang ibinigay ho na 72 oras na deadline ha, sa mga media practitioner ha. Para ho makakuha ho ng mga accreditation ID ha sa Presidential Communication Operations sa Office o PCOO ha. Hanggang Marso 21 ho yan ha. Kaya doon sa mga wala pa, yung mga hindi pa ho nag-apply ha, mag-apply na ho kayo. Ito ay upang matiyak daw ho ang patuloy na operasyon ng mga media company ha, sa panahon daw ho ng pagpapatupad ng enhanced community quarantine sa buong Luzon. Ayon kay Interagency Task Force spokesperson ha, at Cabinet Secretary Carlo Nograles, hindi na raw ho nila papayagan ng mga media personnel na makalabas sa tahanan at makapag-cover ha, sa buong Luzon kung hindi makakuha ng accreditation na ID matapos ho ang Marso 21 ha. Ayan ho yung paalala ho sa inyo ha ng PCOO at ang Cabinet Secretary Carlo Nograles. Dagdag pa ho ni Nograles hanggang sa nabanggit araw daw ho ha. Anya ha, kilalanin ng mga pulis at iba pa hong mga law enforcement agency ang mga media IDs ha, na hindi sinisita sa mga checkpoints. Samantala, ipinaubayan naman ng Interagency Task Force sa mga media companies ang pagbibigay ng transport service sa kanilang mga empleyado o kanilang mga reporters. So tuloy-tuloy lang ho tayo. Meron pa ho kayong 2 araw ha, para ho mag-apply na ho kayo ha. Mahirap na ho yung nakatambay lang ho kayo sa bahay ha. Tayo ho kaagapay na ho tayo ha ng bayan ha. Kaagapay na po tayo ng publiko para ho sa mga info drive ha. Kahit wala ho tayong sweldo ha, andito pa rin ho tayo ha. Gumaganap pa rin sa ating tungkulin ha, bilang mga mahayag ha, para sa bayan ha. Tuloy-tuloy lang ho tayo. Oras ho natin, ganap na hong 2:40 na nga nagmamadaling hapon. Samantala, Iran ha, abay bibigyan daw ho ng pardon ang mga nasa 10,000 mahigit na mga bilanggo. Inaasang bibigyan daw ho ng pardon ha ni Iran na Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei ang nasa 10,000 bilanggo sa kanilang bansa. Ito ay bilang bahagi na rin daw ho ng pagdiriwang ng Iranian New Year bukas. Ayon kay Judiciary spokesperson,
Gloma Hussein Ismaili, ha? Kabilang din daw sa mga palalayain ang halos kalahati ho sa mga nakapiit na mga political prisoners. Una nang pinasalamatan ang mga pinalayang Iran, ha? Ang mga nasa 80,000 mga preso, kasama na ho diyan, ha? Ang mga political prisoner. Dahil pa rin ho yan sa banta ho ng coronavirus disease. Dito kaya sa atin, ha? Ang pagkakalam ko, binigyan lang ng mga face mask at mga ikangay, mga pwede pangontra doon sa COVID-19. Sabi nga ng mga nag-ano, sana all, wag naman. Okay lang sana yung mga matatanda na, ha? Yung mga dapat pwede na siguro bigyan ng pardon ng Pangulong Duterte. Yung lalong-lalo na yung may mga sakit, ha? At yung may mga yung mga magagaan lang ang kaso. Pero yung mga karumal-dumal, ha? Yung mga rape, kung ano-ano pa, ha? Na mga karumal-dumal. Wag ho payagan yun, ha? Yung mga mabababa lang ang ang kaso, pwede na siguro yun Pangulong Duterte. Yung mga matatandang nabuo na nila, ha? Kung saan binuo na nila yung kanilang sentensya, lalong-lalo na yung may mga karamdaman, pwede na siguro. Samantala, ekonomiya ng bansa, inaasahang babagal daw ho ang paglago. Inaasahang babagal sa 5% ang paglago daw ho ng ekonomiya ho ng bansa sa unang kalahati ng taon. Ito'y bunso daw ho sa ipinapatupad na enhanced community quarantine sa buong Luzon dahil pa rin ho sa coronavirus disease. Ayon kay Union Bank of the Philippines Chief Economist Carlo Asuncion, 36% daw ho na porsyento ng gross domestic product ng bansa ay mula daw ho sa Metro Manila. Habang 73 naman na porsyento ang gross domestic product ay binuo binubuo ng Luzon, kung saan binigyan din ng hepe ng Bank of the Philippines na si Asuncion na kinakailangan daw hong matiyak ang walang tigil na paggalaw ng mga produkto at tao sa ibang rehiyon sa bansa para sa patuloy daw hong pagtakbo ng ekonomiya ng ating bansa. Tuloy-tuloy lang ho tayo. Ayan, nakamonitor na ho sa atin, ha? Si Smith Lopez at Joseph Polgan. Tabayan na natin ang report, ha? Ni kasama Joseph. Ayan, nakamonitor na rin ho sa atin si Sol Lozano. Si Bay. Sana kaya ngayon si Bay? Nasa Laguna o nasa Marawi? Samantala, Interagency Task Force hindi tinanggap ang pakiusap ni Pasig City Mayor Vico Soto, dahil pa rin ho ito sa Trike Transpo. Hindi ho tinanggap ng Interagency Task Force ang pakiusap ho ni Pasig City Mayor Vico Soto na pansamantalang payagan ng pagbiyahe ng mga tricycle sa gitna pa rin ng suspensyon sa mass public transport, bunsod pa rin ng enhanced community quarantine sa buong Luzon. Ayon kaya Interagency Task Force spokesperson at Cabinet Secretary Carlo Nograles, ikinababahala nila ang paggamit ng mga tricycle at ang kawalan ng social distancing sa mga mananakay at driver nito. Sinabi ni Nograles na maaari daw hong gumamit o humiram ng iba pang klase ng sasakyan ang mga local government units, maliban na lamang daw ho sa mga tricycle. Iginit ho ng kalihim, hindi daw ho ligtas sa mga health workers na mga frontliners ang pagsakay daw ho ng tricycle dahil nagiging lantad sila sa coronavirus disease dahil daw ho ito sa kawalan ng social distancing dito. Abay, tama naman ho ito. Tuloy-tuloy lang ho tayo. Mga reporters, standby muna. Antabayanan ho natin ang report ni kasamang Johnny Famon kung saan yung mayor daw ho ng Las Piñas
hindi raw ho inisip ha ang social distancing na ipinapatupad ho ngayon, na pinairal ho ngayon ng palasyo ng Malacanang. Samantala ho, Philippine National Police nagdeklara na rin ng suspension offensive police operation sa mga rebelde. Nagdeklara na sila ng suspension offensive police operation. Ito hong PNP laban ho sa Communist Party o CPP o CPP-NPA New People's Army ayon kay Chief PNP Archie Gamboa. Alinsunod na rin daw ho ito sa idineklarang unilateral ceasefire ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga rebelde. Epektiboan niya ito hong sinasabing SOPO o ito yung suspension of offensive police operation. Kaninang alas 12 ho yan ng hating gabi na sinasabing tatagal daw ho ito hanggang Abril 15. Kasunod ho na sinabi ni Gamboa na inilagay na nila ang defensive posture, disaster response at public safety ang lahat ng national capital, national, regional, provincial at district police maneuver sa bahagi ho ng international security operation. Oo. Anya gagamitin daw ho ang mga nabanggit ng mga police unit na umalalay sa pagpapatupad daw ho nito hong enhanced community quarantine. Kaya lang sabi ho ni Juma Season, parang hindi daw klaro sa kanya mukhang ayaw ho nila ng ika nga tigil putukan. Pakisama na lang ho kayo, krisis ho ngayon wala ba kayong pagmamahal sa bayan? Kaya nga bayan ho yung pinaglalaban ho ninyo. Itong mga kasundaluhan natin, kapulisan ho natin, gumagana po ito para ho sa bayan, para ho sa taong bayan. Tapos sasabihin hindi malinaw, Sus Mariusip. Alin ho hindi ho malinaw dito? Naka-lockdown na nga ho tayo. Ay, samantala, sinasabi ho ng NDA, wala raw ho silang nakitang batayan, para daw ho suklian, Ito ho ang idiniklarang unilateral ceasefire ng gobyerno sa isa hong pahayag. Sinabi ho ni NDA Chief Political Consultant Jose Maria Sison na naniniwala siyang hindi seryoso ang gobyerno sa pagdideklara daw ho ng ceasefire dahil daw sa pagkakalat ng COVID-19. Paliwanag pa niya hindi siya kontento sa sinabi ng mga pamahalaan o ng gobyerno dahil tila spyware daw ho ito para daw ho sila malinlang at mahulog daw ho sa patibong. Ay nako. Kung saan nagpahayag ho ng pag-alinlangan ang komunistang grupo sa idiniklarang tigil putukan ni Pangulong Rodrigo Duterte habang naharap ho sa problema ng coronavirus disease o COVID-19 ng bansa. Ay nako. Magbasa na nga lang ako ng mga viewers ko. Ayan, nakamonitor ho sa atin ngayong hapon si Danny Akol. Doon ho sa may mga reaksyon, suwestyon, sumbong at panawagan, abay wag ho kayong magatubiling ipaabot ho sa amin. Nandyan ho sa baba ng aming TV screen ang aming text line and numbers. Oras ho sa buong kapuluan, ganap na ho ang alas 2:50 na nga nagmamadaling hapon. Tuloy-tuloy lang ho tayo. Samantala, Interagency Task Force hinimok ho ang publiko na isumbong lahat ng itong mga nananamantala sa gitna pa rin ho yan ng krisis na sinasabing isumbong daw ho sa mga kinauukulan ang mga nananamantala sa panahon ho ng state of calamity dahil pa rin ho sa COVID-19. Ayon ho kay Interagency Task Force,
at Cabinet Secretary Carlo Nograles, ipinatutupad daw ho ang price freeze o price control para daw ho matiyak ang abot kayang presyo daw ho ng mga pangunahing bilihin sa gitna pa rin ho yan ng krisis. Gayon din ho ang pagtiyak na wala daw hong sino man o anumang kumpanya ang sinasabing mananamantala sa kasalukuyang sitwasyon ng bansa. Dagdag pa ho ni Nograles, maaring i-report o i-reklamo daw ho sa kanilang hotline na 1384 o di kaya mag-email daw ho sa consumer care at dti.gov.ph ang lahat ng mga abusadong individual o negosyo nananawagan naman si Nograles ng pakikiisa sa lahat ho ng mga Pilipino o dyan daw sa sa Kogyo public market. Sik Nograles. Marami daw dyan nananamantala. Yung yung minsan nga yung face mask na kailangan niya. Dati niyan ang presyo niyan isang piraso 3 piso. Ngayon 20 hanggang 25 isang piraso. Lalo na yung alcohol Yung alcohol may mga bumibili na rin ngayon ng volume at binintang tingi-tingi. Alam niyo ba kung magkano ang presyo? 100 piso Doon lang sa 60 yata miligram O ganun katindi. Yan ho dapat yung yung mga nananamantala Yan yung magandang dapuan ng COVID-19. Meron nga nagpadala dito sa akin sabi meron daw isang pasyente sa isang ospital tinatanong niya yung doktor kung gagaling pa raw daw siya. Tinanong siya ng doktor kung ano daw yung nararamdaman niya. Sabi niya medyo mainit daw ho siya. Sabi ng doktor, bakit mainit ka? Nakilala ho siya ng doktor. Sabi ng doktor, parang ikaw yung nagbibinta ng ng alcohol na tingi-tingi. Binibili mo ng mura, tapos bibinta mo ng mahal. Minura siya minura siya ng doktor. Sana nga pala yung text nun. Text yun Saan ospital nga pala yun? Kwentong lasing ba yun? Sus Mariosep. Ay nako. Okay, doon ho sa mga reaksyon Suwestyon, sumbong at panawagan. Mga reporters dito na ho kayo tumawag sa aking mobile phone dahil yung isang phone ho natin abay ginagamit ho ng aking mahal na anak ginamit ho niya Kaya dito na lang ho kayo tumawag sa aking mobile phone 0939-717-7977 at 0936-8625001. Samantala ho, 475 ang nasawi na raw ho dyan sa bansang Italy dahil pa rin ho yan sa COVID-19 sa buong magdamag raw ho yan. Grabe grabe napakataas sa buong magdamag lang halos 500 na ho yung mga namatay dahil pa rin sa COVID. Kaya ingat-ingat ho tayo dahil sinasabing airborne daw ho ito Samantala ho, nakapagtala ho ng 475 na bilang na ho ang mga namatay dyan daw ho sa bansang Italy dahil pa rin ho yan sa COVID-19 sa nakalipas daw ho yan na magdamag. Ito ho ang pinakamataas na ditol ho sa bansang Italy dahil pa rin ho sa nasabing sakit sa loob daw ho yan ng isang araw dahil ho dito umakyat na ho sa 2,778 ang kabuang bilang daw ho ng mga nasawi sa bansang Italy dahil pa rin ho yan sa salot ho na coronavirus disease. Halos mapantayan na raw ho nito ang ditol sa bansang China na nasa 3,000
237. Mayroon naman itong 35,713 na kaso. Sa magdamag daw ho, umabot na raw ho sa 4,207 ang kaso ho ng mga naitala ho sa nasabi hong bansa. Mahigit 2,600 ang health workers sa bansang Italy ang sinasabi hong infected na dito ho sa COVID-19. At kabilang daw ho sa pinakabagong nasawi, isang 57 taong gulang na doktor. Hindi ko masyadong mabasa. Ano to, ang mga hayop, ha? Ang mga hayop bang alaga ng mga tao, posible din na magkaroon ng COVID-19? Pwede, ha? Pati yung lamok, ha? Yung lamok na kumagat doon sa positibo ng coronavirus disease, maaring carrier din yon, ha, ng COVID-19. Hindi lamang aso, ha? Pati lamok, ha? Kahit langaw, ha? Basta pag dinapuan nila yung isang positibo, ha, sa COVID-19, abay yan din ho ang hindi alam siguro ng ating mga namumuno, na maaaring pwede rin ito o sanhi rin ito, ha. Dahil sinasabi nga ho ng karamihan na mga namatay, wala naman daw silang mga history travel. Bakit ho binawian ng buhay? Sinasabing ang ikinamatay itong acute respiratory disease, halos kapareho lang ho ng ng COVID-19. Kaya hindi posible yan, ha. Na talagang pwedeng magkaroon ng COVID yung langaw, ha, yung lamok, ha. O kahit na yung mga nabanggit mong mga hayop, oo, maaari yun dahil, naku, karamihan kasi sa mga tao, ha, mga mga dog lover, cat lover, ha. Sabi nga dito, makakasuot din ba ang mga hayop ng face mask? Pwede sila mag-face mask ha? Oo, ha? Dapat may pasadya, ha? Magpasadya yung yung paggawaan, ha, ng face mask para sa para sa pusa, para sa aso, ha? Ang langaw at ang lamok, paano lagyan ng face mask yun? Sus Mariosep, oo. Samantala ho, ito ho ang calamity fund, sa ilalim ho ng 2021 internal revenue allotment, ha? Abay, papagamit daw ho yan sa gobyerno, ha? Ayun ho yan kaya Congressman Alfred Vargas, kung saan ipapagamit daw ho, ha, ni Quezon City Representative Alfred Vargas, sa gobyerno daw ho, ito ho ng calamity fund, sa ilalim daw ho yan ng 2021 internal revenue allotment o IRA, para daw matugunan ang mga pangangailangan daw ho ng bawat local government units, sa kinakaharap ho problema sa bansa, dahil pa rin ho ito sa COVID-19. Ayon ho kay Vargas, ang advance na paggamit daw ho ng IRA, na nakatakda daw ho sana, para daw ho sa susunod na taon, ay minsan nang ginawa, noong panahon daw ho ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, sa ilalim daw ho yan ng EO, o Executive Order 494 at Executive Order 723, kung saan daw ho ginamit ang IRA para daw ho sa iba't ibang mga priority projects. Kung magagamit anya, ang bahagi ng pundo ng IRA sa 2021, ay makakatulong daw ho ito, sa mga LGUs para daw ho matugunan ang kanilang mga pangangailangan, lalo na ho sa medical, para daw ho makontain itong virus, gamutan, para daw ho sa mga pasyente nga nagpopositibo, sa sinasabi hong sakit na salot na sakit, o ito yung COVID-19 o coronavirus disease. Bukod daw ho dito, nasa ilalim din ng state of calamity ang buong bansa dahil pa rin ho sa COVID, kung saan nagdudulot daw ho ito ng malawak na pinsala sa kabuhayan at normal daw ho na pamumuhay ng mga tao.
Maari din anyang gamitin ha ng mga LGUs ang 5% na calamity fund sa era matapos daw itong deklarasyong state of calamity ha. Tuloy-tuloy lang ho tayo. Meron pa ho tayong 3 minutong nalalabi bago tayo pansamantalang magpapaalam. Yung mga reporter ho natin, inantabayanan ho natin. Meron pa ho akong 3 minuto yung mga magre-report mag-report na ho kayo. 3 minuto na lang itong nalalabi bago ako pansamantalang magpapaalam dahil napaka-stricto ho nitong aking technical site Inurasan ako dito Samantala ho, umapila naman si Quezon City Representative Alfred Vargas sa mga school administrator na samantalahin daw ho ang pagkakataon para ho i-disinfect ho ang mga eskwelahan matapos ho palawigin ang suspension ho ng klase hanggang Abril 12. Ayon sa mambabatas, mainam daw ho na gamitin ang pagkakataon na walang pasok para daw ho isailalim ho sa disinfection ang mga paaralan sa Metro Manila. Suportado rin ho ng mambabatas ang suspension ho ng graduation at moving up bilang dagdag daw ho sa pag-iingat at pang-iwas daw ho dito ho sa COVID-19. Hinikayat din ho ni Congressman Vargas ang mga magulang ho na ingatan ng mga anak habang may banta pa rin daw ho ng COVID-19 kung saan ho pinatututukan ho niya ang mga kabataan sa kanilang pag-aaral para hindi ho mapabayaan. Antabayanan pa rin ho natin ang report. Meron pa ho tayong 2 minutong nalalabi bago tayo pansamantalang magpapaalam. Oras ho natin ganap lahong alas 3 ng nagmamadaling hapon. Oras ho yan sa buong kapuluan. Okay, tuloy-tuloy lang ho tayo. Meron pa ho tayong 2 minutong nalalabi mga reporters. Tumatawag ko sa atin si kasamang Joseph Pulga Meron ho yata siya pag-uulat. Samantala ho, BDO nagbigay ho ng 2 buwang extension sa pagbabayad daw ho ng loan at mga credit cards ng kanilang kliyente mayroong 60 araw o 2 buwan na extension daw ho ang Bangko de Oro sa pagbabayad daw ho ng loan sa kanilang mga kliyente. Ayon sa abiso ho ng BDO, lahat ng kanilang kliyente na mayroong due dates hanggang April 15 ay maaari daw hong hindi muna magbayad. Sana all kabilang dito ang mga bayarin daw ho sa mga credit card, mga auto loan, home loan at iba pa ho mga loan Ito ho ang sinabi ho ng BDO na naunawaan daw ho nila ang kalagayan at mahirap na sitwasyon ngayon sa lahat ng bansa na mayroong umiiral ho na enhance community quarantine at ito ho nga total lockdown. Samantala ho, ito ho ang mga namatay dahil ho sa COVID. Halos pumalo na ho sa 9,000 kung saan mahigit 84,000 nakarecover Tumaas pa ang bilang ho ng mga naitalang nagpositibo ho dahil pa rin ho sa COVID-19. Sa ngayon daw ho ay aabot daw ho sa 218. Aabot daw ho sa 218,000 220 mula daw ho sa iba't ibang bansa. Meron ho tayong plus report. Nasa linya ho ang ating kasamang si Johnny Pabon kung saan ho abay yung raw ho, yung mayor daw ho ng Las Piñas hindi raw ho inisip yung social distancing. May report ho si kasamang Johnny Pabon. Paki-report mo ngayon kasamang Johnny. Magandang morning po sa inyo, sa ating pong mga viewers and listeners ng Radyo ng Mass Entertainment Net Radio. At
Bro Ronald Pula, ang programa ng walang personalan, trabaho lang. Totoo nga po ba mga bro, na ito pong si Mayor Imelda Aguilar ng Las Piñas City ay imbis na sila sa kanilang constituent, abay pinapunta pa itong kanyang mga kababayan, itong kanyang mga kabarangay dyan sa City Hall. Alam naman po natin na hindi po pwede na walang tinatawag na social distancing. Paano ba mangyayari yan? Kitang-kita po sa mga picture na dikit-dikit po ang mga kababayan natin dyan sa Las Piñas. Alam naman po natin na napakadelikado Johnny? Oo, okay, go ahead. Johnny, bakit sila pinapunta ni Mayor? Ano? Bakit sila pinapupunta ni Mayor sa City Hall? Anong Kaya meron? Anong meron? Kaya pinapupunta sa City Hall para bigyan ng relief goods. Kaya pinapupunta sa City Hall para bigyan ng relief goods. Bakit hindi pa pwedeng pumunta sila sa mga bahay-bahay Tama. ng bawat barangay para sila ang magbigay? Ang nangyari, pinapunta itong mga kaawa-awa nating mga ating mga constituents, ating mga ka-Pilipino dyan sa kanilang City Hall at para doon sila mamigay ng kanilang mga relief goods. Johnny, anong reaksyon ni Mayor dito? Nakapanayam mo ba ang alkalde ng Las Piñas? Hindi pa natin nakakapanayam dito pero May mga video ka bang kuha diyan para meron tayong mga pictures dito. Okay. Kitang-kita po natin kung gaano kalapit ang bawat constituent sa isa't isa. Ay samantalang pag sinabing social distancing, at least 1 meter from one person to another. Walang 1 meter yan, halos dikit-dikit nga. Paano pala kung may yung isang tao na lang dyan ay merong COVID-19, di nagkahawa-hawa na lahat yan. Johnny, sa tansya mo, may mga ilang tao yung namataan mo sa City Hall? Sa tansya ko, may mga mahigit 500 yan. Sa tingin ko, may mahigit 500 yan dahil, siyempre, namigay sila nitong mga relief goods. Pero ang sa akin lang, Bro Ronald, dapat man lamang sana, hindi nila ginamit ang utak nila. Ano pa naman makapunta lang sila sa bahay-bahay ng kanilang mga kababayan? At sila na mismo magdala ng relief goods, hindi yung mga tao pa ang papupuntahin nila doon sa City Hall. Tapos sila, makikita mo sa picture. Johnny. Napakalinaw nung naging pahayag o mensahe ni Pangulong Duterte hingil dyan sa ayuda na ibigay sa kanilang mga nasasakupan. Pero ito mukhang kabaliktaran. Ayaw magbahay-bahay ni Mayor, kundi yung mga tao ang pinapunta dyan sa City Hall. Yun nga ang masaklap nga doon Alam naman nila na na lockdown. Bakit pa pinalabas pa yung mga tao at pumunta pa sa City Hall? Bakit hindi sila ang pumunta doon sa mga tao, sa mga bahay-bahay ng mga tao? Para doon nila ibigay yung relief goods tapos sabay nilang gamitan ng thermoscanner. O doon nila malalaman kung ano yung temperature ng bawat kababayan nila. Hindi Mali ang ginawa nilang procedure. Tapos sila naka 1 meter far ahead sila. Sila yung naka-social distancing. Samantalang yung mga tao, dikit-dikit. Anong klase yun? Huwag mo sabihin, bro, hindi nila alam ang social distancing. Hindi ba nila nakikita yung mga tao, dikit-dikit? Johnny. Yung iba wala pang face mask. Johnny. Johnny, mas maganda rito makausap natin yung tanggapan ng DILG na pinamumunuan ni Secretary Eduardo Anyo at siyempre ang Palasyo ng Malacanang hingil pa rin dito sa kasi isa itong paglabag sa social distancing law na ipinapatupad ngayon, pinairal ngayon ng Palasyo ng Malacanang. Sa totoo lang, Bro Ronald, hindi pa ako lumalabas hanggat hindi pa natin natatanggap
yung sinasabing media ID galing sa PCOO. So yan lang ang iniintay ko bago ako lumabas para tuluyan ang makakita natin kung ano talagang nangyayari, lalo sa mga barangay. Dahil balita natin, hindi rin kumikilos sa mga ibang barangay, may mga barangay na hindi kumikilos, na gumagawa ng kanilang mga dapat gawin para sa kanilang mga constituent. O tulad dito, itong pangyayari na nga na ito sa Las Piñas. Kasamang Ronald, ang ating bilang mga media, kailangan talaga tayo na nandun tayo sa mga lugar na kailangan malaman ng ating mga ng ating mga viewers, listeners, ano talagang tunay nangyayari. Dito lang sa social media na nasasabi ang totoo. Walang pastikan dito, walang takpanan dito. Kung ano talaga ito ay nakikita, yun ang dapat mangyari, yun ang dapat ipakita. Kaya kasamang Ronald, muli, inaasahan po natin yung mga ibang mayor po dyan. Sana yun po gagayahin yung ginawa ng mayor dyan sa Las Piñas, itong si Mayor Aguilar. Na imbis na sila ang pupunta doon sa tao, ang taong pinapunta sa nila. E di, inaasahan po natin, maaring may pumutok na isang hindi nating inaasahang mga COVID victims dyan sa Las Piñas dahil sa pangyayaring yan. So kasama mga Ronald, yan lang ang ating ipahatid sa inyong balita mula dito sa labas ng himpilan. At ito si Bro Johnny Pabon ng ating programa Action at Kamao ng Taong Bayan. At gayon din sa inyong stasyon Radyo Masa Entertainment Net Radio sa iyong programa Bro Ronald. Walang kanalan, trabaho lang. Bro Johnny Pabon po, ang inyong lingkod. Okay, maraming salamat sa iyo kasamang Johnny Pabon. Mamaya talakayin natin yan, mamaya 5 o'clock sa programang Express Balita ni kasamang Karen Grampil susudsuran natin yan kasamang Johnny Pabon At yun ang mga sinasabi mong press ID o media ID pwede ba gamitin yan yung ID ho natin hanggang Marso 20 ayun naman din ho yan sa atas pa rin sa direktiba ng Palasyo ng Malacanang. Wala na ho tayong oras na ho para tayo ho pansamantalang magpapaalam. Salamat ho sa inyong pagtangkilik, panonood, pagsubaybay. Ang inyong lungkod ang inyong lingkod Kagapay niyo po sa serbisyo publiko ay kasabi ho ng KBP o ang kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Ay nag-iwan ho ng isang God is good all the time. Bye-bye. Ingat-ingat ho tayo. Ngayon, yan ang mapapakinggan ang programang Walang Personalang Trabaho Lang Anytime, Anywhere. Worldwide. Basta't may internet, pwede ka nang tumutok saan mang dako. May napapanahong mga balita, buhat sa lokal, national at international. Bibigyan daan din ang mga pagbati mula sa inyong mga mahal sa buhay sa ibayong dagat. Sapagkat ang palatungtunang ito para din sa ating mga kababayang OFW. Ito na ang inyong pagkakataon. Reklamo, sumbong, isyu at mga balita na mula pa sa ibang bansa. Madali nang may papaabot sa bawat Pilipino. Pwede rin ulit-uliting panoorin sa YouTube. I-type lang ang Radyo ng Masa Entertainment Net Radio. Walang personalang trabaho lang. Online Net Radio. Kasama ang kakampi nyo sa radyo, veteranong broadcaster Ronald Mula. Ngayon,